together, no? Yung pong nagsasama-sama, yung mga nagpupuri sa Diyos, palagi pong manyaman kaya presensya na po ng Ginoo. At gusto ko pong itanong, sinong gusto pa sa presence ng Lord? Sinong gusto pang makaranas sa pag-ibig po ng Diyos? Alam niyo po, buksan niyo lamang ang inyong puso, even sa word po, sa lahat ng parte po ng gagawin po natin ngayong service, pwede pong kumilos ang Panginoon. So pakisabi naman sa katabi mo, buksan mo ang puso mo. Ayan, huwag kayong mag-alala at nandito na naman ako, palagi niyong kakausapin yung mga katabi ninyo. Palagi po ninyo silang kakausapin. So nandito po tayo sa bagong theme po natin for this month. Dahil February na, the world is celebrating yung Valentine's Day, but we don't believe in Valentine's Day. Kasi naniniwala po tayo na hindi lang po tayo February 14 minahal ng Panginoon. Sino ditong naniniwalang araw-araw mahal siya ng Diyos? Kaya dapat araw-araw mapagmahal ka rin dapat. Amen po ba? So, experiencing the best of God's love, yan po yung theme po natin. And last week, napag-aralan po natin, we will experience the best of God's love through faith in Jesus. I hope, medyo lumalalim na po yung pananampalataya natin. And right now, experience the best of God's love with an obedient heart. Pakisabi po, obedient heart. Obedient heart. Ang tanong, masunurin ka na ba? Sa lahat ng masunuring anak ng Diyos, magsabing amen. Hindi pa 100%. I hope, bago po matapos tong araw na to, 100% lahat po tayo, matuto po tayong sumunod sa ating Panginoon. Manggagaling po ang ating pag-uusapan sa Romans 6:17-18. Ang sabi po dito, but thanks be to God that you who were once slave of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. So tayo daw po yung mga binago na dati pong alipin ng kasalanan, ngayong alipin ng katuwiran, ng kabanalan ng Panginoon. Obedient from the heart, ang sabi po dyan, to the standard of teaching of which you were committed, to the standard po ng Bible. So obedient po tayo, hindi kung kani-kanino lang. Dapat po sumusunod tayo sa standard lang po na sinet ng Panginoon. You know why? Usaping pag-ibig lang po. Grabe yung standard ng mundo ngayon sa pag-ibig. Do you believe in that? Grabe po yung standard ngayon. Na-share ko po ito last Wednesday na meron yung mga pedophile. Alam niyo po yung mga pedophile, yung mga matatanda, na yung mga gusto nila, yung mga bata, yung mga minor. Yung tawag po sa kanila, hindi na pedophile. Ang tawag po sa kanila, ano na? Minor attracted person. Yan na po yung standard ng mundo ngayon. Yung mga, once again, no? Hindi ko po kinokondemn yung mga nag-i-struggle po ng identity po nila. Pero ano po yung sikat ngayon? LGBT community, meron ng mga priest, meron ng mga pastors na nagkakasal ng same sex. This is the standard ng mundo ngayon sa pag-ibig. Pero tayo po, hindi po tayo aalis sa standard ng Panginoon. Saan po yan? Sa Kanya pong salita. Kaya nga po maraming may ayaw sa atin eh. Not because we are condemning them, but because we are standing sa truth ng ating pong Panginoon. At dapat, anuman pong mangyari sa buhay po natin, hindi po tayo aalis sa standard ng Panginoon. Kahit po mahirap, church, kahit po masakit, mananatili po tayo sa standard ng Diyos. Amen po ba? Pakisabi sa katabi mo, ready ka na ba? At alam niyo po, tayong lahat, no? Siyempre, lahat naman tayo, nanggaling tayo ng bata tayo, sumusunod tayo, sa paaralan, sumusunod tayo. Alam niyo po ba, sa mga magulang, sobrang sarap, sobrang ganda sa pakiramdam na yung anak nila obedient. Yung uutusan mo, wala nang wait lang, Gina agad. Yung hindi mo na kailangan ututan. Kano na ita? Utusan, sumusunod na agad. Ano po, sino pong mas pinagpapala? Yung tamad, yung masipag? Yung wait lang o yung G agad-agad? Di ba? Yung bago mo pa utusan, ginagawa na. Anak, ako na. Masarap po yung ganyan. At tayo din po, bilang mga anak ng Diyos, importante po na agad-agad, na sumusunod tayo, rather, sa atin pong Panginoon. And meron po mga pagkakataon, even sa ministry, sa trabaho, sa pag-aaral, kahit saan man po tayo, meron po mga pagkakataon na parang ayaw mong sumunod. Parang, itong boss ko na to, kala mo kanya yung kumpanya eh. TL lang, makapag-utos, kala mo siya magmamayari ng kumpanya eh. Meron po mga ganyan eh. But obey instead. Obey pa rin po kahit ano po mangyari, sumunod po tayo. And I hope yung obedience po natin, yung motivation po natin dahil mahal po natin ang Panginoon. Dahil yung standard pa rin po natin, nakabase po sa salita ng Panginoon.
Hindi po nakabase yung obedience ng Kristiyano sa mood. Ulitin ko. Hindi po nakabase yung obedience ng Kristiyano sa mood. Imagine mo, wala ka lang sa mood, di ka nasusunod sa Lord. Meron po mga Kristiyanong ganyan. Pero praise God, wala na sa Calvary. Mukhang meron pa. Praise God, wala na sa Calvary. Dahil tayo pong lahat ay sumusunod na sa ating Panginoon. Amen po ba? So, experience the best of God's love with an obedient heart. Therefore, obey from the heart immediately. Pakisabi po, immediately. Yung immediately po, agad-agad. Agad-agad. Pakisabi, agad-agad. Yung meaning po nito, you obey God right away with a heart that agrees and acts fast. Na walang delay. No second thoughts, just immediate yes. So ulitin ko lang. Ano po yung palaging sinasabi ng mga kabataan ngayon kapag inutusan sila ng magulang? Maghugas ka nga ng plato, anong sagot? Bumili ka nga ng toyo, anong sagot? Ay, alam niyo po, tanongin niyo yung mga taga-YDC, wala nang ganyan. Yung sagot po ng mga kabataan ngayon, hindi lahat, pero lahat, in Jesus' name, by faith. No, dapat po yung masasagot natin, itabi mo. Alam niyo po, tayong lahat ng mga Kristiyano, dapat ganito po tayo eh. Hindi po tayo kailangan utusan. Kapag alam mong maganda yung isang bagay or pinapagawa ng Panginoon yung isang bagay, dapat po, Gina agad eh. Dapat po immediate, nagmamadali po tayong gawin yung pinapagawa po ng Panginoon. Lalo na kung nasa salita niya po yan. For example, palagay niyo po ba gusto ng Panginoon na nagsishare tayo ng gospel? O di sunod tayo agad. Amen. Meron po sa atin na hiya-hiya eh. Sinabihan ka na ng Holy Spirit, sharean mo yung katabi mo sa jeep. Tatanong mo pa sa Lord, Lord, sure ka ba? Will po ng Lord John, matik, gawin po natin yon. Meron po lumapit sa atin na humihingi. Meron ka naman. Lord, bibigyan ko ba to? Bigyan mo. Ibigay mo yung pinakamalaki na meron ka. Pwede ba installment na lang? Meron po kasi tayong tendency na illogical po natin yung mga bagay-bagay. Mamaya mapag-aaralan po natin yan. But I hope today, hanggang sa pagdating po ng Panginoon, matuto po tayo na sumunod po tayo agad-agaran sa atin pong Panginoon. Ang kwento po na pag-aaralan po natin kay Abraham, nung isa-sacrifice po, tinawag po ng Lord si Abraham to sacrifice Isaac. At para mabigyan lang po natin ng bigat kung gaano po katindi yung obedience na meron po sa Abraham. He waited for Isaac for more than 25 years. Sino po sa inyo yung merong mga panalangin hanggang ngayon? Sino po sa inyo nagpe-pray ng family? Salvation for the family. Ako po, pinagpe-pray ko pa rin yung kaligtasan about miyembro ng pamilya ko for mahigit isang dekada na ata. Hindi pa lahat. But we're going there by faith in Jesus' name. Makasama lahat. Pero imagine niyo po to. For more than 25 years, Abraham waited for Isaac. Then biglang sasabihin ng Panginoon, isurrender mo sa akin yung Isaac na meron ka. Basahin po natin sometime later. God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah and sacrifice him there as a burnt offering. Imagine this. For so long you've waited for this person. For so long you've waited for this answered prayer. For so long you've waited na mabigay sa'yo itong business or itong bagay na to, yung pinapangarap mo for so long. Tapos biglang sasabihin ng Lord sa'yo, ibigay mo siya sa akin. I-sacrifice mo siya sa akin. Imagine lang po natin, sa mga parents na nandirito ngayon, if God, ano lang to illustration, huwag niyong gagawin, po tayo sacrifice yung anak yung kauli. If God would ask us to sacrifice our Isaacs, kapag sinabing Isaac po natin, yung pinaka-importante sa buhay po natin, susunod po ba kaya tayo? O meron po sa atin na, Lord, kay iglesia lamang makanini. Are you getting my point? Gaano po kaya tayo ka-willing sumunod sa atin pong Panginoon? Pag-aralan po natin yung buhay ni Abraham. Ang sabi po dito, the next morning, Abraham got up early. So meron pong mga debate regarding this very phrase na yung pong he got up early kasi daw hindi po siya nakatulog. Pero Abraham, being the father of faith, biblically, even sa Hebrews 11, mapag-aaralan po natin na hindi po siya hindi nakatulog. Kaya po siya nagising ng umaga. Alam niyo po kung bakit? Because he was just so excited to obey the Lord. Kahit hindi niya po naintindihan yung pinag-uutos sa kanya.
Nagigets niyo po yung ibig ko sabihin? Imagine, he would sacrifice his son as a burnt offering. Hindi niya po basta-basta lang susunugin yung anak niya. Ang gagawin niya po, papatayin niya po muna. Kaya nga pinigilan po siya eh. Kasi sasaksakin niya bago niya po i-offer. Imagine, your one and only son. Gagawin mo gagawin mo sa kanya. Tapos ang sabi dito, he saddled his donkey and took 2 of his servants with him, along with his son Isaac. Then, he chopped wood for a fire for a burnt offering and set out for the place God had told him about. Imagine niyo po ito kung gaano po kagustong sumunod ni Abraham sa ating pong Panginoon. Nagising po siya ng umaga, sumakay sa donkey, sinama yung mga servants po niya. Maraming servants si Abraham. No, he was rich. Pero bakit? Tingnan niyo po ito. Ang sabi diyan, then he chopped wood. Bakit hindi po siya nagutos na lang? Alam niyo kung masakit yung loob ni Abraham in obeying the Lord, kung merong delay na gusto niya magka-delay muna, pwedeng magmumukha lang siya sa kwarto eh. Hindi siya tumayo, hindi siya magtrabaho eh. But very early in the morning, paggising po niya, sumakay siya dun sa donkey, and then siya mismo yung nagtrabaho. Bakit? Kasi kapag mag-o-offer po tayo sa Lord, masarap yung galing sa atin. Sabi po ng 2 Samuel 24, if I'm not mistaken, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Ang sabi po ni Haring David, kay Arauna. Kasi bakit? Imaginein po natin to, kung nag-offer ka sa Panginoon, pero hindi ka nasasaktan, I mean, walang natatanggal sa'yo, hindi ka, ang tawag dito, yung nabibigay mo lang kasi ito lang yung latak na meron ka, that's not offering. That's not worship. That's you, gustong mo lang matanggal dun sa guilt feeling na hindi ka nagbigay. Are you there, church? Nandyan pa po ba tayo? Ang sabi po ni David, I will not offer to the Lord that will cost me nothing. Kasi bakit? Masarap mag-worship sa Lord kapag yung inihingi niya sa atin sobrang costly. At masarap sumunod sa Lord kapag nabigay mo na yung inihingi niya sa'yo. Are you there? Ang tanong, hanggang saan po tayo ready magbigay sa ating Panginoon? At kapag sinasabi ko pong pagbibigay, kailangan po dyan, kasama po dyan yung kayamanan na meron tayo. Pero even yung buhay po natin, hanggang anong level kaya tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Because remember this, immediate obedience is a language of trust. Yung pong pagsunod kaagad-agad sa ating Panginoon, it is a language of trust. Ang ibig lang pong sabihin nito, kahit hindi ko naintindihan, susunod po ako. Lord, kahit mahirap para sa, I do believe mahirap po ito para kay Abraham. But he obeyed right away. Wala nang second thoughts, wala na pong delay. Ang sabi po dito, he knew God's command, though hard, came from a place of love and purpose, and his faith drove him to act fast, no question asked. Imagine niyo po to. Yung pong travel po nila from nasaan sila to Mount Moriah, it will take them 3 days. Sa 3 araw po na yon, nag-uusap sigurado si Abraham at saka si Isaac. Yung pong relationship nila, lalong nagiging close po sila. Tapos, ano pong palagay nyo? Sabi siguro ni Abraham, no? Lord, sakripisyo kaya pa yun eh. Lord, pwedeng ito na lang muna kami. Lord, pwedeng wag ko na munang gawin to. Pero hindi po ganun si Abraham eh. Kasi bakit? Ano pong nasa isip at puso ni Abraham? Susunod lang ako sa Diyos ko. Kasi kilala ko yung Diyos na meron ako. Because you know why? When you know who your God is, kahit pa parang absurd sa mata ng tao, kailangan po nating sumunod. Ang ibig sabihin, meron po siyang napakagandang plano para po sa atin. Are you there? Church, nandyan pa po ba tayo? Abraham did not negotiate with God. Hindi po niya sinabing, Lord, pwedeng yung mga servants ko na lang, bigyan kita 300. Oh. Hindi po ginawa yun. Hindi nakipag-swap si Abraham. He did not delay for emotional preparation. At sabi dito, he did not wait for a clearer explanation. What he did is just he obeyed immediately. Ang tanong, kung meron po napagawa ang Panginoon, gaano po tayo ka-willing sumunod agad-agad? For example, tao. Tao po to. Dati po pang youth lang to, pero ngayon meron na rin mga tatanda na matigas yung ulo eh. For example, maling tao. Papaano ko po sinasabing maling tao? Siyempre, unang-una, kung pareho kay lalaki, pareho kayong babae, mali pong tao yan. Pero kung meron ka ng asawa, tapos meron ka pang asawa, hindi mo na asawa yun, side chick. Or meron ka ng asawa, tapos meron ka pang ibang boyfriend or girlfriend, alam nyo po, bitawan nyo na po yan. Because you are not living in the will of God, you are living papunta sa impyerno kapag pinagpapatuloy nyo po yan. Are you getting there? Nakikita nyo po yung ibig ko sabihin? Yung pong tao
Alright? Mula sa mga bata. Yung mga bata po kasi, agad-agad gusto nila relationship. Kaya po nagkakaroon ng broken-hearted and all kasi nga mali yung tao. Pero pati po sa mga matatanda, meron na. Kapag po hindi siya yung para sa'yo, tigilan mo. Mag-February 14 pa mo, single kaya kayo. Sana all may flower. Ayan. Alam niyo po, na-share ko po ito. Kahit po sa mga sa mga may asawa na, kausapin ko lang po yung mga lalaki, pwede po magtaas ng kamay yung may asawa na, mga lalaki. Lahat po ng mga may asawa lalaki, talaga hinainak ko. At hinainak po nainak yan, kasalanan ko ito. Sige po, taas niyo po yung mga kamay ninyo, mga asawa lalaki. Lalo na't kung katabi ninyo yung mga asawa ninyong babae. Ibili niyo pa rin, ha? Why? Ibili niyo pa rin ng mga gifts. Mga asawang babae. Ibili niyo pa rin po sila, ha? Alam nyo, punta maglolo kayo, pati between, ibibigay nyo. At ngayon, di nyo mabigyan. What I'm saying is, hindi po tayo naniniwalang natitigil po yung pagliligawan. Amen. Hindi, lalo lang yan, siyempre, alam nyo yung sasabihin yan, kunyari, bibigyan mo ng bulaklak yan. Ang gagawin yan, unang tanong niya sa'yo, hindi mo yung thank you magkano to? Sana, pinera mo na lang. Pero mga lalaking asawa, maniwala po kayo, gusto nila yan. Gustong-gusto po nilang binibigyan ng ganyan. Yung mga strong independent woman, ako maniwala ka rito. Burida rin, baby. Kahit po sa mga merong girlfriend na sinasabing strong independent woman, huwag kayong maniwala dyan. Ang gusto ng mga yan yung, subo mo What I'm saying is, huwag po kayong tumigil. May rasta mo ganyan But the thing is, iparamdam nyo pa rin sa kanila na nililigawan nyo po sila. Amen. Sa lahat ng asawa lalaki, magsabing amen. Talaga makalambot lo. But, to balance it out, hindi ba kayo nagtataka? Bakit kapag mayroong ganyan occasion, mga babae lang yung niriregaluhan? No? Parang unfair, no? Kasi mag-asawa mag-boyfriend. Tapos puro lalaking gumagastos. Mga asawang babae, gastos din kayo. Nasa inyo yung mga sahod Kidding aside. Ang sinasabi ko lang po dito, ngayong panahon po na to, kailangan po yung immediate obedience po natin sa Panginoon. For example, February na, meron ka pa rin hinanakit sa isang tao. Alam nyo, magpatawad na po tayo. Hindi mo naman, kasi matagal naman na yan, lilipas din ang panahon. Yung panahon lilipas, pero yung feeling mo hindi. Kaya kailangan po magpatawad. Kung meron man po kayo naisip na tao ngayon about forgiveness, na meron siya nagawa sa'yo, alam nyo po, patawarin nyo na. Bakit? When you forgive, you are setting yourself free. Hindi po yung tao na yun. Kaya, wag na po nating dalhin. Will ba ng Lord dyan? Will po ng Lord na magpatawad po tayo. Forgive because He has just forgiven us. Amen po ba? Kasama po yung bagay po na yan. At kapag meron pong pinapasurrender ang Lord, ang gawin po natin, magsusurrender po tayo agad. Amen? Kapag sinabi ko po surrender, hindi lang po love life, kundi lahat po ng aspeto po ng buhay natin. Dahil meron po mga bagay na pinapabitaw sa atin ng Panginoon, dahil meron po siyang gustong ibigay sa atin na mas mabuti. Amen po ba? Delayed obedience is often disguised as disbelief. Kaya hindi ka nag-o-obey agad, hindi ka kasi naniniwala sa Lord. Real talk po tayo. Pakisabi, real talk. Kaya po tayo nahihirapan na mag-obey immediately kasi hindi mo pinagtitiwalaan ng Panginoon. For example na lang, pera. Sige, pag-usapan po natin yung pera. Alam ko po ito dahil ako, I struggled a lot. Lalo na po nung bago-bago po ako in terms of giving, lalo na po tithing. Kasi isipin mo, bakit mo ibibigay sa church yung pera na pinaghirapan mo for the whole month? Ako po, meron sa akin allowance lang So dahil nga nag-aaral po ako noon, tapos sasabihin sa'yo, magganito ka, mag-tithes ka, ang hirap po. Not until, remember this, not until lumalalim po yung pagkakakilanlan ko sa Panginoon. Kasi po bakit? Even yung pagbibigay, act of obedience po yan sa Diyos. Amen. Kahit po yung pagbibigay, it's an act of obedience sa Lord. At kapag naranasan mo, kapag nalaman mo, at kapag nakilala mo kung sino yung Diyos na meron ka, hindi na magiging issue sa yung pagbibigay.
hindi na magiging issue sa yung pagbibigay. Kasi po bakit? Ito po yung na-realize ko lang kapag naging tapat ka in giving, kapag bunot ka ng bunot sa pagbibigay sa Lord, sa gawain ng Lord, sa mga tao, hindi ka mauubusan ng bubunutin. Daig mo pa si Fernando. Bunot Fernando. Kung hindi nauubusan ng bala si Coco Martin, mas hindi ka mauubusan sa kakabigay. Kasi bakit? Unlimited yung source mo. Hindi nagkukulang yung source mo. And He will supply all your needs according to His riches. Not according to your ability, according to His riches. Kaya po ang gagawin po natin, sunod po tayo immediately. Ang sabi po dito, immediate obedience protects your heart. Kapag sumunod ka agad, ang ibig sabihin, pinoprotektahan din po nito yung puso mo. Kasi nga, bakit? The longer we delay, the louder fear, logic, and doubt become. Habang dinidelay mo yung pinapagawa, pinapasurrender, or pinapagawa sa inyo ng Panginoon, ang ibig sabihin, pumapasok na po dyan yung logic. Kaya po, ito po sinabi ko po ito kahapon sa YDC po natin, you cannot put faith in logic. Hindi ka pwede mag-respond logically sa faith. Kasi po bakit? Ano ba sinasabi ng Panginoon? If you want to be first, be the last. If you want to receive, give. Baliktad. Kaya po hindi ka pwede mag-respond logically. Kung nag-respond po logically si Abraham, hindi siya susunod. Amen. Kung nag-respond po, kung pinakaisip niya, bakit ito biyekini? Kaso yung typical na response ng tao, iisipin niya muna. Pero gusto ko po sabihin sa bawat isa po sa atin, hindi mo kailangan maintindihan. Ang kailangan mo lang sumunod. Meron pong isang sikat na kataga, si Pastor John Overlook-Lucan. Isa po siyang sikat na nagkakanta po at manunulat. Ang sabi niya, yung buhay po, hindi po to pagandahan, hindi po to pasiklaban, kundi pasunuran. Ngayon ang tanong, gaano ka kawiling sumunod sa ating Panginoon? Amen po ba? Ito po yung blessing kapag sumusunod ka sa ating Panginoon. Genesis 26:4-5. I will cause your descendants to become as numerous as the stars of the sky. And I will give them all these lands. And through your descendants, all nations on the earth will be blessed. Sino po yung kausap ng Panginoon dito? It's not Abraham. It's Isaac. Check po natin. I will do this because Abraham listened to me and obeyed all my requirements, commands, decrees, and instruction. Dahil sumunod si Abraham, pinagpala si Isaac. Nakikita po ba natin yung kwento? Dahil sumunod, nakinig, tapos sumunod si Abraham. Sino po nakararanas ng pagpapala? Mukhang hindi nyo naiintindihan. Ang ibig ko pong sabihin, dahil sumusunod ka sa Panginoon, pagpapalain ng Panginoon yung pamilya mo. Pagpapalain ng Panginoon yung salinlahi mo. Sino pong may mga anak dito? Magtaas ng kamay. You want them to be blessed? You want them to be blessed? Sumunod ka sa Panginoon. You obey God. Alam nyo po, hindi enough na umuupo ka dyan. Uuwi ka, wala ka nang gagawin. No. That's not Christianity. Para ka lang nanood ng sine. Tayo po, every time na nandito po tayo, dapat meron pong urgency sa atin na kailangan kong i-share yung gospel. Because every day na binibigay po sa atin ng Panginoon means every day, palapit na ng palapit yung pagdating po niya. At hindi po siya darating sa mga walang Kristo sa buhay. Ang babalikan po niya, tayong merong relationship sa Kanya. Ano pong ibig ko sabihin dito? If you want to bless yung pong mga generation, yung mga anak po ninyo, kung hindi pa po darating ang Panginoon, share the gospel. Church, you need to share the gospel. Hindi po ito pang pastor lang. Hindi po ito pang leaders lang. No. It's for everyone who accepted Christ as their Lord and Savior. We have the same na trabaho po. Dito po sa ministry na to, kailangan po tayo magbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya nga hindi po enough na pupunta ka dito every Sunday. Kahit pa po lahat ng service, ina-attendan mo, pero wala kang ginagawa afterwards, it's nonsense. Real talk, nonsense po yan. Kaya nga ang gawin po natin, hindi po tayo nagpapainit lang ng upuan. Meron pa po meron pa mga bakante. Alam niyo po kung anong gagawin ninyo para mapuno po yan? Sunod po kayo sa Great Commission. Go therefore and make disciples of all nations. Pastor, hindi mo naintindihan, mahiyain ako. Yun yung dating ikaw. Binago ka na ng Panginoon. Church, the old has gone. The new is here. Ito na pong buhay na binago. Pastor, hindi naman ako maalam sa salita ng Panginoon. To tell you the truth, hanggang ngayon, hindi ko naman memorize yung Bible. From cover to cover, hindi mo kailangan maging matalino, ang kailangan mo lang sumunod. Church, ang kailangan lang po natin sumunod. Because He listened and obeyed
Generations were impacted. That's the power of obeying the Lord. Ito po yung kapangyarihan ng pagsunod po natin sa Panginoon. So once again, kung gusto mo mapagpala yung pamilya mo, kung gusto mo mapagpala yung mga anak mo, kung gusto mo mapagpala yung salinlahi mo, sumunod ka. Alam niyo po ba, ito yung masarap sa Panginoon? Kahit na ikaw pa lang yung Kristiyano, nararanasan na yung pamilya mo yung pagpapala ng Diyos. Ikaw pa lang yan. What more kapag dumami pa kayo dyan? Amen mo ba? And once again, hindi lang po yan yung pagpapala po ng kaligtasan. Nino po kaya kayo yung buriyo, akayabeyo, impyerno. Akayabeyo, langit. Then kaya kayong pamilya. Makakasama po ninyo sa langit ang inyong mga pamilya, magtaas ng kamay. There's only one thing you need to do. You need to obey God immediately. Ano pong ibig ko sabihin? Ngayon po kaya katamo, application agad. Pag uwi po ninyo, kung meron po kayong pamilya na madadatnan sa bahay, share nyo agad. Sabihin nyo agad, mahal sila ng Lord. Hindi mo naman alam palagi ko naman ginagawa yung nare-reject ako Sharean mo, magsasawa din sila sa kaka-reject sa'yo. Totoo man, magsasawa po sila sa kaka-reject sa inyo. Si Pastor Ron po, ito po yung isa sa mga pinakamatinding ugali niyan. Hanggang ngayon, ginagawa po niya. Huwag po kayong maingay, nasa baba siya Ang ginagawa po niyan every service, lalo na po noon, nung sa YDC po kami, palagi pong inaabangan yan. Diyan pa lang sa hagdan, yung mid ng hagdan, tara, kita na kalalam kasi po yung YDC sa baba nun. Kaya ako po bisa palagi. Palagi pong ayaw ko. Alam nyo, nakakulit. Sobrang kulit po ni Pastor Ron sa kakayaya sa akin. And praise God, nagpipreach na ako ngayon. Bakit? Kasi merong isang tao na hindi nag-give up. Hanggang ngayon po, anong ginagawa niya? Kahit po siya yung nagpipreach dito, pagbaba niya, kinakamay lahat Huwag niyo po siyang iboboto, hindi po yan mahabol. Sadyang gusto pong maparamdam ng ating pastor kung gaano po kayo. Ang sinasabi ko po dito, there are people who did not give up on us in prayer at sa pag-i-invite po sa atin kahit na nire-reject sila, sino tayo para mag-give up? Sino po tayo para humindi at para tigilan? Alam niyo po, ang sarap siguro na darating yung panahon, yung isang buong pew po na yan, kasama po ninyo, buong family po ninyo. In our CU, meron po akong CU, hindi ko na lang po babanggitin kung sino. Pero for so long, simula po nung nakasama ko po siya sa CU, pinagpipray po niya, family niya. Alam niyo po ngayon, lahat ng family niya may CU na. Siya po yung Kristiyano lang. Pero ngayon po, lahat ng family niya nagsisiyo na. Yung family po nila, malalim na sa Panginoon, nag-e-enjoy. Yung family po niya, sila pa yung nagdadala ng pagkain sa CU. Bakit? Kasi po, merong isang tao na hindi gumive up sa pananalangin. At tinatanong ko po sa inyo ngayon, sino po tayo para sumuko kung tayo man hindi tayo sinukuan ng mga tao na yan? Amen po ba? It's an act of obedience as well. Sabi po dito, blessings flow to you and future generations when you obey God with all your heart. Buong puso po yan. Psalms 119:57-60. Lord, you are mine. Si David po to. So ang ibig sabihin ba, selfish si David? Nasa kanya lang daw ang Diyos? No. It speaks volume of intimacy. Na sinasabi lang po ni David dito na sa Panginoon. Ito po, pwede natin sabihin to Hindi po ito pang mag-asawa lang. Kaku ka, kaya kaku. Sa'yo ako, sa akin ka lang. Relationship po, kapag sobrang lalim na ng relationship nyo, kunyari ka rin mag-asawa, ikaw lang yung may karapatan na sabihin, kaku ka, kaya kaku. Kapag sinabi ng kumpare mo yan, delikado na yan. May problema. Hindi sasabihin sa asawa mo, sa inyo sasabihin, pare, kaku ka, kaya kaku. Di pwede yan. Pwede po nating sabihin yan kapag malalim na po yung relationship po natin. The question is, are we in that level para po ma-declare natin na, Lord, you are mine. Alam niyo po, kung wala pa, magpatuloy po tayo magpakalalim sa Panginoon. Sobrang sarap na pwede mong sabihin sa Panginoon na, Lord, sa akin ka. Lord, you are mine. It speaks volume of intimacy. I promise to obey your words with all my heart. I want your blessings. Sino pong gusto ng blessings? Magtaas ng kamay. Magtaas ng kamay. No hypocrisy detected. Hindi po masama na gustuhin natin yung blessing. Amen ba? Hindi po masama na sa pagsunod natin sa Lord, tatanungin natin yung blessing. Ayan Biblically, meron po kasing ibang tao, yung mga pakitang tao, hindi, gagawin ko to kahit walang blessing. Oh, see? Bala mo talaga. Hindi, I'm not doing this for money. Pero mag-triple job ka. Pera pa rin. Are you getting my point? Sumusunod po tayo, but it's not wrong to ask kung ano po yung blessing na ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen ba? Uulitin ko, sino pong gusto ng blessing?
Hingi tayo sa Lord. Hingi po tayo sa Lord. Sumunod po tayo sa Kanya. Be merciful as you promised. I pondered the direction of my life and I turned to follow your laws. I will hurry. Pakisabi po, I will hurry. Without delay. To obey your commands. Alam niyo po, dapat ito yung tinitibok ng puso ng kada Kristiyano. Lord, magmamadali ako susunod sa iyo. Hindi ko yan i-delay. Dapat po ito yung pinakatinitibok ng puso po ng bawat isa sa atin. That no matter what, kapag sinabi ng Lord, susunod po tayo. Alam niyo po yung kinakanta natin palagi? Alala po mo tono rin alwa? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Naintindihan niyo po ba yung gravity ng kanta po na yon? Na yung kapag mayroong pinagawa yung Panginoon, dapat yung soul response po natin, yes, Lord. Na kapag may pinagawa yung Panginoon, kahit gaano kahirap, yung dapat po mag-respond po natin is yes, Lord. Ang tanong, hanggang kanta lang ba yung yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen mo? O binubuhay mo rin po siya? I hope sa atin pong lahat, binubuhay po natin siya. It is dangerous to make haste on a wrong path, na magmadali ka sa maling path. But it is glorious in the eyes of the Lord to make haste on the right way. It is the obedience. It is glorious in the eyes of God, in the sight of God, to make haste na magmadali ka sa pagsunod sa Kanyang pinapagawa. Kaya lahat ng mga magmamadali sa pagsunod sa Diyos, magsabing amen. Ito po yung delikado. Immediate obedience protects us from missing divine moments. Kapag sumunod ka agad, meron kang blessing na mararanasan. Ang sabi po dito, there are blessings that are time-sensitive. When we hesitate, we are stepping out. When we hesitate, hindi mo na mararanasan yung blessing na nakaredy dyan, na niready ng Panginoon sa atin. Kaya nga kapag meron pong pinapagawa ang Panginoon, kahit pa ulit-ulit po tayo, sunod po tayo agad. Ulitin ko, hindi po natin kailangan maintindihan. Ang kailangan lang po natin, sumunod po tayo. Amen po ba? Experience the best of God's love with an obedient heart. Therefore, obey from the heart cheerfully. Okay, mag-usap po tayo ng masinsinan. Pwedeng umunod. Pwedeng sumunod ka agad-agad, pero nagbubuisit ka. Dempengari lalawin doon orang anak ko. Yung mga lang ninyo kawawa kapag preaching, ikaw yan, ikaw yan. Pwedeng sumunod ka agad-agad, pero half-hearted. Pwedeng sumunod ka agad-agad, pero ang pangit mo. Alam mo ibig sabihin ng pangit? Nagre-reklamo ka, na nagbubuisit ka. Ang sabi po dito, to obey God from the heart cheerfully means obeying God with a happy and willing heart. Patingin nga po ng mga happy na muka. Jangan wagi kayo pala mo kayo. Artista yan. Alam niyo po, sobrang nakakaganda at nakakagwapo yung sumusunod ng masaya. Tignan mo yung katabi mo. Yan, assess mo. Assess mo ngayon. I-check mo kung sumusunod ba yan o nagre-reklamo. Kasi po yung mga reklamador, ito real talk, sorry sa masasaktan, yung mga reklamador, pangit. Oh! Yung mga nagre-reklamo, yung wala na nakita maganda sa buhay, pangit. Once again, walang judgment. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Lalo na kung asawa mo yung katabi mo. Oo nga, ano? Kasi po bakit? Kapag nagre-reklamo ka na nagre-reklamo, hindi ka nagiging grateful. Kapag hindi ka nagiging grateful, pumapangit ka. Walang Kristiyanong pangit. So, ang ibig sabihin, lahat po tayo sumusunod tayo from the heart, cheerfully. Amen po ba? Ang sabi po dito, Luke 1:38, ito po yung kwento ni Maria. Nung sinabihan po siya ng Angel Gabriel na ikaw, sa iyo lalabas, you will conceive a son and you will call him Emmanuel. Dahil siya yung magliligtas ng mundo. Tapos ito po yung sinabi ni Maria. Take note, si Mary po, this time, ang sabi po ng maraming theologians, she's about 15 years old. She was engaged po kay Joseph. Then sasabihan siya na mabubuntis ka. Mabubuntis ka pero virgin ka. It's impossible. Alam niyo po ba kung ano yung at stake dito? Dignity, future, at saka buong buhay ni Mary. Pero ano po sinabi ni Mary? And Mary said, behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. Sa Tagalog po, mas manyaman niya yun eh. Mangyari nawa sa akin ang inyong kalooban.
Ngayon po, gaano tayo kalakas ang loob na mabanggit na, yes, sige Lord, mangyari nawa sa akin yung sinabi mo. Alam niyo po, ito po yung puso na all-in. Alam niyo po yung all-in? Sa mga sugarol dati magsabing amen. Oy, pipilang kami mo. Kapag po sinabing all-in, o sige, sa mga naglaro ng bata ng mga postcard, alam mo yung patipato? Yan. Postcard pala yung buriyo. Kala ko panggit lang yun. So, yung pong all-in, yung pong taya lahat, yung wala ka nang natitira, kasi nandyan na lahat. Kaya poker, makanyan eh. All-in. Tayamongan. So, ang ibig sabihin, kapag all-in ka, kapag cheerful ka, all-in ka. Kapag all-in ka, dapat cheerful ka. Amen po ba? Nakukuha nyo? Ang ibig po sabihin dito, kapag meron pong pinagawa yung Panginoon, walang hesitation, sunod lang. Buong puso, kahit po at stake dito, pagtawanan ka ng tao. Dito po, hindi inalintala ni Mary, nahuhusgahan po siya. She will be judged. Buntis eh. Engaged pa lang, hindi pa kasal talaga. Buntis eh. Pero wala pong pakialam si Mary dyan kasi bakit? Ang sinabi niya lang, yari na po sa akin ang iyong kagustuhan. Alam niyo po kung ano yung pinakita ni Mary dito? It's a total surrender. A heart that is total surrender po, surrendered sa atin pong Panginoon. At sa atin po na nandirito ngayon, kapag po meron pinagawa yung Panginoon, naiintindihan niyo man po o hindi, sunod po tayo. Sunod po tayo. Yan po yung puso na all-in. Itang alala ka pakialam ka sabihan na rin tao, basta susunod ka kaya papagawa na ng Ginoo. Nung dati mag-November 1 ka pang hinili na ka. Nung dati magkahi ka pang kandila, hinili na ka. Kasi nga bakit? Alala ka pakialam ka sabihan na rin tao, all-in na kayo eh. All-in na tayo. Ang sabi po dito, cheerful obedience flows from knowing God's character. Kapag kilala mo kung sino yung Diyos mo, ibigay mo nga. Ibigay mo nga. Pati pato. Hindi po sugal yung ansal, pero pati buong buhay po natin, willing po natin ibigay. Kasi tignan po natin to. Yung mga Muslims, no, meron po mga terorista ng mga Muslim, hindi lahat. Pero meron po silang mantra na kapag mas marami po silang napatay, kahit po ibiyede po yung sarili to, kahit po mamamatay po sila, wala silang pakialam. Kasi bakit? Ginagawa po nila para sa ala nila at para po sa reward na meron po sila. Kasi ano pong reward nila? Meron po silang marireceive ng mga virgins daw sa langit na pupuntahan nila. Yun, hindi naman totoo yung Diyos nila eh. Church, tayo, we believe in the true God. Amen. We believe in Jesus Christ who died and was raised again. Amen. He will be back. Babalikan niya po tayo. And then, for all eternity, makakasama po natin siya. Sino po sa inyong naniniwalang buhay yung Diyos na sinasamba natin? Pero bakit pag minsan, kapag sumusunod tayo, merong delay? Kung tayo po, tunay yung Diyos na sinasamba natin, hindi ba dapat mas all-in tayo kaysa sa kanila? Nakikita niyo po kapag Black Nazarene, ilan po yun? Meron po namatay yata, ano nakaraan? Ilang daang libo, ilang milyon, yung nagpipila para mahawakan, yung dutong. No, real talk. Hindi po Diyos yun eh. Truth be told, it is not the Lord that we are serving. Patay yun. Ba't din nyo tignan? Kapag nasusunog, sinong nililigtas? Yung Diyos o sila? Sila. Uy, yung santo ninyo. Pero bakit yung buhay po natin, hindi natin binubuhay na sumusunod tayo sa tunay na Diyos? Kung talagang kilala po natin kung sino po yung Panginoon natin, susunod po tayo. Hindi lang agad-agad, pero masaya ka pa sa pagsunod. Lahat po ng Kristiyanong masayang sumusunod sa Lord, magsabing amen. Sure? Final answer? Correct! Yan po dapat yung buhay po natin. Nabubuhay po tayo sa pagsunod na merong kagalakan sa atin pong Panginoon. Sabi po dito, one important thing that we can experience the best of God's love is in giving. Puta talagang giving. Medyo tatakot ko Ken eh. Para po maranasan natin yung best of God's love, it is in giving. Thank you, Lord. Ang sabi po na 2 Corinthians 9, 6-8, remember this, a farmer who plants only a few seed will get a small crop, but the one who plants generously will receive a generous crop. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a cheerful giver. And God will generously provide all you need. Then, you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Check po natin to. Ang sabi po dyan, yung konti yung tinatanim, konti yung
Yung marami yung tinatanim, marami yung... Ngayon, ang sabi po ng verse 7, ito po kasing isa sa mga pinaka-ginagamit ng mga taong kuripot. Listen to this. Ang sabi dyan, you must each decide in your heart how much to give. So, ang ibig sabihin, walang pressure. Kasi sabi niya, huwag kang magbigay out of pressure. So, magbibigay ka lang kung magkano lang yung gusto mo. Ang sabi, o ngayon, tatanungin ko po kayo dito, sino pong gusto ng maraming blessing? Lahat? O magtanim tayo ng marami. Amen. Minsan po, ang ginagawa natin, nagtatanim ka ng konti, gusto mo maraming harvest. It doesn't go that way. Kasi po bakit? Kung anong tinanim mo, siya nga anihin mo. If you want to harvest na marami, magtanim ka ng marami. Hindi ko po sinasabi na singkalaking amount. Kasi hindi po tayo magsasadsad doon. Okay? Ang sinasabi ko lang po dito, kung gusto mong mapagpala ng marami, magtanim ka ng marami. Simple lang. Can you do the math? Yes, you can do the math. Simple lang po yan. Kung gusto mong mag-harvest ng maraming mangga, through time, magtanim ka ng maraming mangga. Through time. Ganyan po yung gagawin po natin. Hindi po yung memiya ka, latak-latak kayong gino. Pera po yung usapin dito. Nagbigay kayo, latak-latak na meron ka, tapos mag-expect ka, pagpapalain ka ng Lord, milyon-milyon. Hindi po siya gano'n. Ang sinasabi ko po dito, kung gusto mong mag-harvest ka, makaranas ka ng matinding pagpapala ng Panginoon, magtanim ka ng marami. Amen po ba? Ulitin ko lang, babasagin ko lang po yung maling kaisipan. Kasi po dati, ating makanyan eh. Bakit ko mag-tithes maragul? Bakit ako mag-offering na malaki? Sa inyo lang naman ng mga pastor na pupunta yan. Gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat, bilang isa po sa mga pastor dito sa Calvary Temple, kahit po magbigay kayo ng 100 milyon, o magbigay po kayo ng piso, may sweldo po kami. Hindi po maapektuhan. Kasi po bakit? Hindi po nakabase sa ibibigay po ninyo yung sweldo po namin. Nakukuha po. Tsaka hindi po namin kailangan magnakaw po dyan kasi mayaman kami. Anong gusto nyo? Gusto nyo kape? Mayaman po kami. Pera lang yung kulang, pero mayaman po kami. Meron kaming Diyos eh. Ang sinasabi ko lang po dito, tanggalin po ninyo yung kaisipan that the bigger you give, marami pong mapupunta sa amin. Hindi nga po kami humahawak niyan. Meron po tayong team na humahawak po niyan. Para po mabasag lang kaisipan na, bakit mamiya ko Ken, kaya kayo lang miras. Alam mo, tataba ka. Mataba ako mo po, pero ilang ako miras din. Grabe kayo ha. Papapayat na ako. Not now, pero not sure. Give cheerfully. Magbigay po tayo ng buong puso. Amen. So then, ito po yung pangako na binigay ng Panginoon. Pakita po natin yung verse 8 ulit. After mo magbigay, cheerfully. Kasi cheerful givers are generous givers. Ang sabi po ng verse 8, and God, doon pa lang po natin mararanasan yung and God will generously provide all you need. Kapag ginawa mo yung premise, merong promise eh. Yung promise, ayan and God will supply all your need, will generously provide all you need. Pero kailangan mo munang gawin na magtanim ka muna ng marami. And then God will generously provide all you need. Lahat ng kailangan mo. Wari manyaman to? Sino pong gustong maranasan niya lahat ng gusto niya pinoprovide ng Panginoon? Magtanim ka, kapatid. Amen po ba? Then, hindi pa tapos. Then, ang sabi po dyan, you will always have everything you need. Palagi, hindi ka magkukulangan. And then, you will have plenty left over to share with others. Ang ibig pong sabihin, kapag naging generous ka in giving sa ating pong Panginoon. Alam niyo po ba yung konteksto nito kung ano? Giving po sa ministry ng Panginoon. Alam niyo po kung ano sinabi dyan? Pagpapalain ka na ng Panginoon at hanggang sa hindi mo na makontain yung pagpapala, mag-overflow ka pa. At sa overflow po na yun, mapagpapala kung sino man yung nakapaligid sa'yo. Kaya ulitin ko lang, sino gusto mapagpala yung pamilya? Sumunod ka. Sumunod ka na may kagalakan. Isaiah 1:19. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Uulitin ko lang, pwedeng willing kang sumunod pero hindi ka susunod. Pwedeng mag-yes ka pero hindi mo gagawin. At pwedeng gawin mo pero nagbubuisit ka pa rin. Ang gusto ng Panginoon, willing and obedient. Sa lahat ng willing and obedient, magsabing amen. Dapat po both. Dapat po pareho. Bakit? Because willingness opens the door.
And obedience allows us to step inside God's blessing. So kapag willing ka, yan, binubuksan na ng Panginoon. Nakabukas na yung pinto para sa pagpapala. At kapag sumunod ka pa na merong kagalakan sa puso, ayan, ini-enjoy mo na yung pagpapala ng Panginoon. At gusto ko lang po sabihin sa inyo, baka po meron kayong katagal na nagbibigay naman ako faithfully, pero bakit walang balik sa akin na pera? Alam niyo po ba, the least that you can receive na blessing ng Panginoon is pera? Yun lang payapa ka. Yun lang alam mong nakakatulog ka ng maayos kada gabi. Yung walang tumutugis sa'yo dahil nagnakaw ka ng flood control. Nagigets niyo po ba? Yung kapayapaan, kagalakan, yung health na meron ka, yan po, greatest blessing po na meron po tayo. Yung lang matawag kang anak ng Panginoon, hindi po ba yung matinding pagpapala? Ito pa yung masarap. Kapag naging tapat ka, mas mararanasan mo yung katapatan ng Diyos. Amen po ba? God cares about the posture of your heart, not just the actions of your hand. Ulitin ko po, kahit na magbigay ka ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, kung magbusit na ka man, kung napipilitan ka lang, kung gusto mo lang gawin yun para magpakita, hindi po dyan natutuwa ang Panginoon. Hindi po dyan nagagalak ang Panginoon. Because ang sabi po dito, cheerful obedience is not just about following rules. It's about trusting God's goodness and experiencing His blessings coming from His love. Ito po talaga yung meron dapat tayo, yung cheerful obedience. Ang sabi dyan, ulitin ko, it's hindi dahil sumusunod ka, kundi dahil mahal mo yung sinusundan mo. Kundi dahil gusto mong sumunod, dahil kilala mo yung sinusundan mo at alam mong hindi ka niya pababayaan. Kaya sino pong susunod na dito cheerfully? Praise the Lord. Experience the best of God's love with an obedient heart. Therefore, obey from the heart thoroughly. Pakisabi po, thoroughly. Yung meaning po ng thoroughly, completely, walang reservation, uulitin ko lang, all out. Ito po yung ibig niya sabihin. It's about surrendering your will, your thoughts, your actions to God's word. No holding back, no partial obedience. Alam niyo po, meron pong kwento dito na pag-uusapan po natin si King Saul. Si King Saul po, siya po yung piniling hari. Actually, the people chosen Saul dahil nga wala silang political king. So, binigay po siya ng Panginoon sa kanila. And then, pinagpala po siya ng Panginoon. Not until inutusan po siya ng Lord na patayin yung mga Amalekites because sobrang sinful. Lahat ng mga Amalekites po, polluted na yung mga puso po nila, makasalanan po sila. So, ito po yung utos ng Panginoon through Samuel. Patayin yung mga Amalekites, walang ititira, bata, matanda, lalaki, babae, yung mga hayop, papatayin po lahat. And then ito po yung kwento. Tuloy po natin sa chapter 15, verse 18 to 23. Ito po, kausap na ni Samuel dito si Saul. And the Lord sent you on a mission and told you. Ito yung inutos ng Panginoon sa iyo, ang sabi po ni Samuel. Go and completely destroy the sinners, the Amalekites, until they are all dead. Ang ginagawa po, ang pinapagawa po, pinapapatay lahat. Ang sabi po dito, why haven't you obeyed the Lord? Why did you rush the plunder for the plunder and do what was evil in the Lord's sight? So ito po yung sinabi ni Samuel. So yung utos ng Panginoon, patayin mo lahat. Pero bakit ka nagmadali na kunin yung SOP? Bakit ka nagmadali na kunin yung flood control na yan? Bakit ka nagmadali na kunin yung corruption na yan? Ang sabi, yung plunder po na yan. Kasi mayaman po yung mga Amalekites. And then ang sabi po dito sa verse 20, ito po yung sabi ni Saul, but I did obey the Lord. Sumunod naman ako sa Diyos. Check po natin minsan lang. Check lang natin. Minsan ganito po tayo eh. Alam mong half-hearted obedience yung ginawa mo, pero ipapautang na loob mo pa sa Lord na sumunod ka sa Kanya, na hindi man buong puso. Ito po yung ginawa ni Samuel eh. Sumunod naman ako sa Lord, Saul insisted. I carried out the mission He gave me. I brought goats, cattle, plunder to sacrifice. I brought back King Agag, but I destroyed everyone else. Then my troops brought in the best of my sheep, goats, cattle, and plunder to sacrifice to the Lord, your God, in Gilgal. Ginawa ko naman eh. Tinira ko lang yung hari. Tsaka yung mga troops ko, iniwan nila yung mga the best para i-offer sa Diyos mo. Check po natin to. Ang laki pong bagay nito. To sacrifice to the Lord, your God. Pakisabi, your God. Ang ibig sabihin, hindi po in-acknowledge ni Saul na Diyos niya ang ating Panginoon. Kaya hindi po siya sumunod eh. Ang ibig sabihin nito, ang sabi niya kay Samuel, ito naman, nagtira kami ng mga the best para i-offer sa Diyos mo. Wala pong relationship. Walang intimacy. Ginagawa niya yung ginagawa niya dahil meron siyang ulterior motive. Dahil gusto niya ng plunder, nabanggit po kanina. Sabi po dito ni Samuel sa kanya, but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice? Listen. Pakisabi po, listen.
Obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as king. Ito po yung nangyari sa kwento. Ang sinabi po ni Samuel kay Saul, anong palagay mong nakakapag-please sa mata ng Panginoon? Yung nagsasakripisyo ka pero hindi ka sumusunod? O yung sumusunod ka tsaka ka magsasacrifice? Alam niyo po, even up until now, pwede po to. Even up until now, it speaks louder. Kasi po bakit? Marami po baka akala nyo okay na yung nagsiserve ka sa Lord. Okay na yung nagmi-ministry ka. Okay na yung everyday nandito ka. O baka akala po ninyo okay na yung lahat ng ministry pinasukan nyo. Alam nyo po, obedience is still better than sacrifice. Sa mga kabataan, palagi ko po sinasabi to pero sasabihin ko sa lahat. Church ka nga ng church. Attend ka nga ng attend. Pero sa bahay, demonyo ka naman. Wala rin pong kwenta yan. Imaginin mo, bilang tatay ka. Active ka nga sa CU, ginagabi ka pa. Pero pagdating sa bahay, you're not providing for your family. Inuuna mo yung bisyo mo at yung barkada mo. Obedience is better than sacrifice. Sa mga nanay, kung inuuna nyo po yung chismis, wala nang chismoso, praise the Lord. Chismosa, wala na rin. Kung inuuna po natin yung chismis, yung sugal, wow! Wow! Kung inuuna po natin yan, kesa sa family po natin, pero pinangangalandakan po natin Kristiyano tayo, obedience is better than sacrifice. Kahit po mag-CU kayo lahat, sa lahat ng mga CU, attend po ninyo, pero kung hindi po kayo sumusunod sa Lord, it's nonsense. Obedience is still better than sacrifice. Imaginin po natin to sa mga kabataan. Yung anak mo palagi nagpapaalam sa'yo, Ma, mag-YDC lang ako. Mag-CU lang ako. Ma, magkakamp ako. Suportahan mo ako. Susuportahan mo naman. Tapos pag uwi ng bahay, hindi mo mautusan. Palagay mo, papayagan mo pa yan? Baka magtanong ka pa, ano liban mo ngayon? Nag-gets nyo po? Instead na ma-bless ka, nagiging curse yung bata. Kasi bakit? Pwede pong dito nagsasakripisyo po tayo pero sa bahay hindi. Ang sinasabi ko lang po, kung sino po tayo dito, dapat ganyan din po tayo sa bahay. Amen. Kung nagsasacrifice ka dito, kung nag-o-obey ka dito, meron po kasi mga kabataan na ganyan eh. Ako po kasi ganyan ako eh. Lalo na nung time po namin na nagtitek-tek po kami dyan, bubuhat po kami ng speaker, walang radyo-radyo, takbo-takbo dyan, bubuhat ng malaking speaker. So, hindi ka pa maninuutusan, ginagawa mo na. Hanggang sa marinig mo yung katagang, maka-bless naman ni J-Sap. Nakapong kaburigan to, mayabang ko kasi. Buri ko po ito, itang glory nga ita. Noon. Pero pag uwi mo ng bahay, kapag inutusan ka na nanay mo, Joshua, manos na kang pinggang ka rin to. Mama, pagal ko. Nalo rin kayo, ba't ko church? Nagets nyo po yung contrast? Nakuha nyo po yung ibig ko sabihin? Dito pagpapala ka, sa bahay, sumpa ka. Nakakatawa mo, but it's happening. Sakripisyo tayo ng sakripisyo dito, pero sa bahay hindi natin kaya magsakripisyo. Come on. If we can extend grace dito po, dapat sa bahay nag-extend din tayo ng grace. Ito po, baka feeling ko maraming guilty po dito eh. Kapag kasiyo mo yung nagkamali, ang bilis mo magpatawad. Ang haba ng PC mo. Pero kapag yung asawa mo yung nagkamali, sinasabi ko sa'yo. Ang daming tumawa. Ang daming guilty. Tunay? Nangyayaring tunay. Ang sinasabi ko lang po, kung sino po tayo dito, gawin po natin sa bahay. Yung pangit mong tingnan, nasakripisyo ka ng sakripisyo sa church. Hindi ko po sinasabing pangit na mag-sacrifice tayo, gawin po natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin dito. It's all good. Pero balansehin po natin, dapat pati sa bahay. Kung blessing ka dito, dapat pati sa bahay. Pati sa trabaho. Amen po ba? Amen po ba? Kailangan po yung pagsunod po natin buong puso. Narinig nyo ba tayo nag-amen? Hay! Wapay nga na kayo ni, pagpala na ka pa, Lord. Ako yung dinedicate ko. Pagpala na ka, Lord. Hay! Wapay nga na ko? Yan yung obedience thoroughly eh. Amen! Tignan ko paning anak. Obedience that keeps condition is not obedience. It is compromising. Compromising po ata yan kung di ako nagkakamali. Hindi po yun obedience. O sige Lord, baka nasabi niyo na dito sa Panginoon. O sige Lord, susunod ako. Pero,
bigay mo itong answered prayer. Lord, kapag binigay mo itong answered prayer ko, maglilingkod na ako sa'yo. Lord, kapag binigay mo itong answered prayer na to, mag-a-usher na ako. Lord, kapag binigay mo itong answered prayer na to, mag-worship lead na ako. Kapatid, huwag ka kung pangit yung boses mo. Segue ko lang. Baka pipilit mo yung sarili mo, huwag doon. Ang sinasabi ko po dito, kung nag-o-obey ka lang dahil meron kang makukuha lang, may problema. It's not obedience. It's compromise. Pero kung nag-o-obey ka dahil mahal mo yung Lord, and then itatanong mo sa Lord kung ano yung pagpapala, pwede po yan. Wala pong problema dyan. Alam niyo po, meron pong kwento dito. Tinestify po ito ng mga kapatid po natin. Isa po sa mga kasama po natin, si Brother AJ. Yung pong kung paano po sila sumunod sa Lord. Isa po sa nag-generate po ng income sa mga stores, sa mga mart, sa mga sari-sari store, parang ganyan. Is yung pong alak, tsaka, magkano na po yung sigarilyo ngayon eh? Magkano na po yung Marlboro ngayon eh? 10? Kamal na po yung kanita sasaligo ko. Ba't yan, pesos yan? So, sinurrender po nila kasi there was this one Sabbath service na nasa labas po silang mag-asawa. Balo, misawa no, mag-asawa. And then, nag-preach si Pastor Manny. Nakakain po sila. And then, nangusap yung Holy Spirit sa kanila. Na-surrender po yung alak at saka yung sigarilyo. Kasi pwede namang hindi eh. Kasi business naman eh. Pero ang ginawa po nila, they obeyed. Alam niyo po yung sinabi ng kapatid po natin, after ilang months lang, nawala. Kasi mararamdaman mo yung epekto niyan eh. Kasi bababa yung sales. Siyempre, mila ko yung top kay mo eh. Yung top na mag-generate income. Pero alam niyo ba, after ilang months lang, nag-ROI po sila. Alam niyo po yung ROI? Return of investment. Nakuha na po nila yung nilabas nila after pilang month na sinurrender po nila yung pong alak at saka sigarilyo. Yan po yung obedience thoroughly. Hindi mo titignan na, talagang malasakit ka, pero magtiwala ka kay Ginoo. Hindi po sila pinapabayaan ng Panginoon. Ang sinasabi ko lang po dito, kapag po may pinapag-give up, pinapagawa ang Panginoon po sa atin, sumunod po tayo 100%. Wala nang maliliit na compromise. Ito po yung mahirap eh. Lord, isusurrender ko na itong bisyo ko. Isusurrender ko na itong mga tao na to na hindi nakakatulong sa akin. Pero itira mo na yung best friend ko. Lord, isusurrender ko na itong mga addiction ko. Pero pwedeng yung sugal, next week na lang. Check ko muna, baka manalo pa eh. May reservation pa. Kapag po nag-surrender po tayo, buo. Kapag nag-obey po tayo, buong puso po, wala na tayong titira para sa sarili po natin. Amen ba? Partial obedience is self-directed obedience. Yung pong partial, kapag may pinapagawa yung Panginoon, kapag may inuutos ang Panginoon, sa pagbibigay din po natin, kapag nagbigay ka, sumunod ka partially, it is self-directed obedience. Kagaya po ni Saul, kasi meron ka lang makukuha, kaya ka sumunod. Pero half-hearted. Pero hindi po siya buong puso. Sabi po dito, what you leave undone can cost more than what you do right. Check po natin to. Yun nangyari kay Saul. Hari po si Saul. Meron pong pangako yung Panginoon sa kanila na sa kanila manggagaling salinlahi na mga hari. Pero ito po yung nangyari. Because he disobeyed the Lord. Dahil sa partial obedience na meron po siya. Basahin po natin yung last verse na binasa po natin kanina. Rebellion is as sinful as witchcraft and stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected me, you rejected the command of the Lord, ang sabi po dito, He has rejected you as king. Alam niyo po, I do understand. Sobrang costly po ng pag-obey sa Lord. Yung 100% magsusurrender ka sa Lord. Because merong mga tao, meron nakapaligid sa'yo, merong mga bagay, merong mga nakaugalian na kailangan po nating iwan. Pero ganun po kasi talaga yung buhay Kristiyano eh. Hindi mo kasi pwedeng isama or hindi mo pwedeng dalhin yung mga bagay na pinapabitaw ng Panginoon. Yung 100% po, willing kang iwan ng lahat. Hindi po iiwan literally yung pamilya mo and all. Pero if these people are causing you na lumayo sa Panginoon, dapat willing kang iwan yung mga yan. 100%. I do understand how costly obedience is. But remember this church, pakatandaan po natin, mas costly po yung disobedience. Kung mabigat, kung mahal, kung masakit yung bayad ng obedience, mas yung disobedience sa Panginoon. Kaya po mas masarap pa rin pakinggan yung buti na lang sumunod ako sa Lord kaysa dun sa sana pala sumunod ako sa Lord. Sana pala ginagawa ko yung pinapagawa ng Panginoon. Sana pala ganito. Alam nyo, mas masarap pa rin yung buti na lang
Sumunod po ako sa Panginoon. Kanina po, nasa baba kami, bago po ako makiat dito. Meron po ako nakakausap. Ito po yung isa sa mga nakita ko na tinuro din po ng Panginoon. Wala pang nagsisi. Listen to this. Wala pa pong Kristiyano ang nagsisi na sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Pero maraming Kristiyano yung nagsisisi kung bakit hindi sila sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Ngayon, pili ka. Doon ka ba sa nagpapasalamat ka kasi sumunod ka o doon sa nagsisisi ka kasi sana pala sumunod ka? Of course, we know po kung ano yung pipiliin natin. Pero ito lang po yung masarap. Kapag sumunod ka sa Panginoon, 100%, walang reservation. Kapag sumunod ka sa Panginoon, joyfully, cheerfully, at kapag sumunod ka sa Panginoon, immediately, alam nyo, hindi ka magsisisi, kundi mararanasan mo yung pagpapala ng Panginoon. Siksik, liglig, at nag-uumapaw. Hindi lang para sa'yo, kundi pati sa mga tao sa paligid mo. Mararanasan po nila yung pagpapala ng Panginoon. Kaya pakisabi sa katabi mo, sumunod ka na. To experience the best of God's love is to obey Him thoroughly from the heart. Partial obedience is still disobedience. Nalagay ko din po dito sa pinakalas po natin, God's best love is not found in halfway obedience. Hindi po sa 50% lang. Actually, it's not even sa 99% of obedience po natin. It is found in total 100% surrender. Now the question is, how willing are you to obey the Lord? How willing are you to surrender everything that you have or para isurrender yung pinapasurrender ng Panginoon? Last na lang po, di ko alam kung nakwento ko na sa inyo to, pero naalala ko lang. Meron po kami couples fellowship before. And meron po isa sa mga kapatid po namin na kasama po na nahihirapan because merong addiction sa, basta meron siyang bisyo addiction. And then, yung pong mother-in-law ko, si Elder Nel, ito po yung tinanong niya. Anong mas mahal mo? Sinong mas mahal mo? Yung bagay na yan o yung Panginoon? Alam niyo po, for so long, yung kasama po namin, nahihirapan siya kasi hindi niya alam paano i-deal yung bisyo po na yan. Pero that very moment, kinagabihan po, nag-surrender po yung kapatid po natin. Yung pong addiction niya, binitawan niya po sa Panginoon. Bakit ko sinasabi to? Kung ano man yung tinetreasure mo ngayon, kapatid, kung ano man yung nandyan sa puso mo ngayon, may it be tao, may it be bisyo, may it be business, or kahit anumang bagay, ikumpara mo yan sa ating Panginoon. Mas worth it ba na i-keep mo yung Panginoon o mas worth it ba na i-keep mo yung bagay na yan? Then, mag-check po natin kung gaano po natin kamahal ang ating Panginoon. Nakukuha po ba natin? You assess. Pagkatapos po ng service na to, i-assess mo, mas mahal mo ba yung tao na yan? O yung Panginoon? I-assess po natin yung puso natin. Mag-review po tayo. Experience the best of God's love with an obedient heart. Obey from the heart immediately, cheerfully, and thoroughly. Buong puso po. Meron po nalagay dito si Pastor Manny ang sabi, to obey right away with a willing heart. Obey right away with a willing heart all the way. Ito po yung magiging buhay po nating mga Kristiyano. Susunod po tayo. Amen po ba? Amen po ba? God doesn't want the pieces of your heart. He wants it whole. Gusto po ng Panginoon buong puso po natin. Hindi po kailangan ng Panginoon yung 10% lang. Hindi po kailangan ng Panginoon yung 50% lang. Uulitin ko lang. Not even yung 99% mo, hindi po yung gusto ng Panginoon. Alam niyo po kung ano yung gusto ng Panginoon? 100% surrender po. 100% po na tinitibok po ng puso natin. Ano pong gagawin natin para ma-experience po natin? We obey immediately. Why? Because God's timing is perfect. We obey cheerfully. Why? Because God's will is good. And we obey thoroughly. Why? Because God deserves all of us. Yung pong kabuuan po ng pagkatao po natin. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Tumayo po tayo.